Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 15, 2024, Webes. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 11, verses 19, and chapter 12, verses 1 to 6, and verse 10. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ng sanggol, sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at maligayang pagdiriwang po ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria o yung Feast of the Assumption. Ito po yung isa sa mga misteryo na atin pong binibigkas kapag tayo po ay nagdarasal ng Glorious Mysteries. So, ang pag-akyat ni Maria, ng ika-4 na misteryo bago po ang koronasyon. Ito po ay pinaniniwalaan po na si Maria ay nang siya po ay mamatay, siya po ay iniakyat sa langit. O pwedeng sa ating pong pananampalataya at paniniwala, matapos na siya po ay ilibing ng mga alagad na noon ay nabubuhay pa doon sa isang lugar, sa isang bahagi ng Jerusalem. Pagkatapos noon, ayon sa tradisyon, nilibing nila siya. Pero pagkatapos ng ilang araw ay hindi na nila nakita ang katawan ni Maria doon sa libingan. Kaya ito po ang naging bahagi ng ating pananampalataya na talagang napapatunay sa pag-akyat ng mahal na Birheng Maria at mismong yung mga alagad ang napapatunay nito. At sa ating pong unang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag, ito yung naging pangitain na mayroong isang babae na nababalutan ng puting-puti at nakatungtong sa araw na mayroong 12 bituin sa kanyang ulunan. Dito po, maaari din nating sabihin o paniwalaan ang mga pahayag ng simbahan na si Maria ay natulog o kaya namatay tapos iniakyat sa langit. Pero ang naniniwala tayo na ang kanyang buong katawan at kaluluwa ay iniakyat sa langit. So ito po ay diniklara noong November 1, 1950. Isa sa 4 na doktrina na ipinapahayag sa atin. Ito po ay nung panahon na idiniklara ni Venerable
Pope Pio XII noong 1950. Ito po yung pagbubukas ng Vatican II. No? Ito po, no, at kaya mahalaga po, no, na bahagi ng ating pananampalataya itong doktrina. No, una yung Immaculate Conception, itong pag-akyat ni Maria sa langit, si Maria yung the Virgin Mary, no, yung kanya pong ambag, no, sa ating pananampalataya na marapat lamang na tamuhin, no, ni Maria ang karangalang ito, ang grasyang ito na katulad ng kanyang anak ay umakyat sa langit. Pero yun lang, no? Pagkakaiba lang, si Jesus ay talagang mayroong kapangyarihang umakyat sa langit. Pero si Maria, dahil siya ay isang tao lamang, iniakyat sa langit. Sa tulong ng grasya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon. So kung wala ang Panginoon, hindi ito kayang gawin mag-isa ni Maria. Kaya nawa sa pagdiriwang natin ngayon, ng paggunita natin ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birhen, atin ding papurihan at pasalamatan ng Diyos sa patuloy na pagbibigay sa atin ng gabay ng Kanya pong ina, no? Ang ina ng ating Panginoon, na sa kahit na siya ay nasa langit na, patuloy pa rin na tumutulong para tayo po ay mailapit sa Kanyang anak na si Jesus, na siya rin naman talagang magliligtas sa ating lahat. So, ating ina ay nasa langit at ang gusto niya ang kanyang mga anak ay nasa langit din, kapiling ng kanyang anak na si Jesucristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.